Sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, tahasa na ring nakikialam ang iba pang mga militanteng grupong kumakalaban sa Israel katulad ng Houthi na nasa Yemen na sinusuportahan naman ng Iran. Nito lang Martes mga kapatid, inamin mismo ng Houthi na sila ang nagtangkang umatake sa timog na bahagi ng Israel. Malaking bilang umano ng mga ballistic missile, cruise missile at mga drone ang kanilang pinakawalan patungo sa kanilang mga target. There are also issues on another front as Iranian-aligned Houthi rebels are targeting Israel with ballistic missiles and drones. Yemen's Houthis have joined the Israel-Palestine war. Houthis say they have launched a large number of drones and missiles towards Israel. We begin in the Middle East, where Iran-backed Houthi rebels in Yemen issued a video statement on Tuesday claiming ballistic missiles and armed drone attacks against Israel. Sa isang pahayag sa social media ng mismong tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sariyah, sinabi nito na ang kanilang ginawang pag-atake ay bilang tugon sa tinatawag nitong brutal na Israeli-American aggression sa Gaza. Ayon din sa kanya na ang naturang pag-atake ay pangatlong operasyon na isinagawa ng kanilang grupo bilang suporta sa Palestine at nagbanta pa itong dadagdagan pa nila ang kanilang naunang isinagawang mga missile at drone assault. Gayunpaman, ang naturang pag-atake ay hindi nakaapekto sa Israel sa kadahilan ng agad din namang naharang ng kanilang air defense ang mga missile at drone na pinapalipad ng Houthi. Ayon sa IDF, naharang ng kanilang aerial defense system ang isang surface-to-surface missile na pinaputok patungo sa Israel na nagmula sa Red Sea. Naharang din daw nila ang iba pang mga banta sa himpapawid at wala raw sa mga ito ang nakapasok sa teritoryo ng Israel. Bilang mga reinforcement ng IDF sa ginawang pag-atake ng Houthi, i-deploy ng Israeli Navy sa Red Sea ang kanilang Sa'ar 6 class corvette. Armado ang mga barkong pandigmang ito ng Barak 8 missile na may kakayahang pabagsakin ang mga aircraft, helicopter, anti-ship missiles, drone, ballistic missile, cruise missile at mga combat jet. At maliban dyan, taglay din ng barkong ito ang Naval Iron Dome system. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano itong tinatawag na Houthi, sila po ay mga militanteng grupo sa Yemen na katulad sa Hamas. Suportado ng Iran ang Houthi at sila ngayon ang sinasabing namumuno sa kalakhang bahagi ng Hilagang Yemen. Ang grupong ito mga kapatid ay isa sa pinakamahalagang puwersa ng tinatawag na Axis of Resistance ng Iran na kinabibilangan ng Lebanese militia na Hezbollah at mga armadong grupo sa Iraq. Ayon sa mga analyst, ang grupong ito ay isang malinaw na mensahe sa Israel na maliban sa Hamas at Hezbollah, mayroon umanong bagong pwersa na lumilitaw upang makipaglaban sa kanila. Ang pag-atake din umano ng Hezbollah na mula sa Lebanon at Houthi na mula sa Yemen ay isang pangunahing taktika ng Axis of Resistance upang lituhin ng Israel at hadlangan ang pagpapalawak ng mga operasyong militar nito sa Gaza. Ngunit kung ang Prime Minister ng Israel ang tatanungin, hindi sila titigil hanggat hindi nadudurog at nalilipol ang Hamas na nasa Gaza. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Samantala, isa na namang commander ng anti-tank missile unit ng Hamas ang natodas noong Miyerkules sa ginawang airstrike ng Israel. Binomba ng Israeli Air Force ang Jabalia refugee camp sa Gaza sa kanilang second strike sa lugar sa loob ng 2 araw kung saan doon nagtago ang isa sa mga commander ng Hamas na si Muhammad Asar. Ayon sa IDF, ang pinuntirya ng kanilang mga fighter jet ay ang command and control complex ng Hamas na nasa Jabalia. Nakatayo umano ang infrastrukturang ito sa ilalim, sa paligid at sa loob ng mga gusali ng sibilyan na sadyang naglalagay sa panganib sa mga sibilyan ng Gaza. Ang tinatawag na Jabalia Camp mga kapatid, ito ay yung Palestinian refugee camp na nilikha ng United Nations kasunod ng digmaan ng pagsasarili ng Israel. Matatagpuan ito 3 kilometro sa hilagang dulo ng Jabalia sa Gaza Strip malapit sa border ng Israel. Ayon sa Palestinian Central Bureau of Statistics, ang kampo ay mayroong 49,462 na populasyon noong 2017. Gayunpaman noong June 30, 2002, ang rehistradong populasyon ay umabot ng 103,646. Mayroon lamang 1.4 kilometer na area ang refugee camp na ito na siyang nagiging dahilan sa pagiging isa nitong pinakamataong lugar sa buong mundo. Ang unang intifada noong December 1987 ay nagsimula sa Jabalia. Ang kampo ay naging eksena ng maraming karahasan sa labanan ng Israeli laban sa mga Palestinian. Ito rin ay itinuturing na isang major stronghold ng kilusang Hamas at ang pinakamalaking refugee camp sa Palestinian territory.
Ngayon mga kapatid, una nang nagpaula ng mga airstrike ang Israel sa Jabalia noong Martes kung saan napas lang din si Ibrahim Biari, ang nooy namuno sa nangyaring biglaang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Sa naturang mga airstrike ng Israel, bagaman napas lang ang ilang mga commander ng Hamas, ngunit kumitil din ito ng maraming buhay ng mga sibilyan. Base nga sa datos ng Palestinian health officials, noong Martes, ang unang airstrike ng Israel ay kumitil ng humigit kumulang 50 katao at nasa 150 naman ang mga nasugatan. Sa sunod-sunod na mga airstrike ng Israel sa Gaza, nadadagdagan din ang mga nasasawing sibilyan, kung kaya't umalma na ang mga opisyal ng United Nations Human Rights at sinabi na ang mga operasyon ng Israel ay maaring isang krimen sa digmaan o war crime. Una nang binalaan ng Israel at pinayuhan ang mga sibilyan na lumikas sa isang ligtas na lugar sa Gaza bago sila magsagawa ng pag-atake. Ngunit marami pa rin ang hindi umalis na sinasabing hindi raw pinayagang umalis ng mismong Hamas. Sinasadya raw ito ng grupo upang makaiwas sila sa mabagsik na pag-atake ng Israel. Sa madaling salita, ginagawang panangga ng Hamas ang mga sibilyan laban sa puwersa ng IDF. Ayon sa Gaza Health Ministry, pumapalo na sa 8,796 Palestinian ang nasasawi sanhi ng mga airstrike ng Israel simula noong October 7. Kabilang sa mga ito ang nasa 3,648 na mga bata. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at panawagan ng United Nations sa Israel ng ceasefire, hindi pumapabor ang Amerika sa totally tigil putukan. Pwede umanong i-pause ang labanan para sa humanitarian pero hindi kailangan ng general ceasefire. Pinangangambahan ng mga kapatid na mag-shutdown ang mga hospital sa Gaza dahil paubos na ang supply nitong fuel. Hindi kasi pinayagan ng Israel na makapasok sa border ng Gaza ang mga humanitarian convoys na maghahatid ng gasolina sa pangambang kukunin at gagamitin lang ito ng Hamas para sa kanilang mga operasyon laban sa Israel. Our war is against Hamas. Hamas does not care about the civilians in Gaza. Hamas steals fuel. Hamas steals fuel from hospitals and uses this fuel for the Hamas war machine. At hindi lamang po fuel ang malapit ng maubos sa Gaza, kundi maging ang pagkain, gamot at inuming tubig. Sa kasalukuyan, determinado pa rin ng Israel na puksain ang grupong Hamas. Animoy wala sa bokabularyo ni Netanyahu ang katagang ceasefire, kung kaya't nangako pa ito sa mismong mga tao ng Israel na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagtugis sa Hamas hanggang sa sila umano ay magtagumpay. עלינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!